Alam mo bang may isang trahedya na halos pumura sa buong baybayin ng Mindanao? Halika at alamin natin. Noong August 17, 1976, habang may himbing na natutulog ang mga tao sa parting Mindanao sa eksaktong 12:11 AM, biglang yumanig ang lupa ng napakalakas. Isang magnitude 8.1 na lindol ang tumama sa Moro Gulf. Good day, Ma'am. I am Nor Inemingkong together with... My name is Datos Commandant Sali. My name is Jamil Johar Salipada. Naitala ang paggalaw ng Cotabato Trench noong August 1976 na naging sanhi ng 8.1 magnitude na lindol sa Moro Gulf. Naramdaman ang pagyanig ng lupa hanggang Central Visayas. Nagresulta ang pagyanig sa 9 na metro o halos 30 talampakang tsunami. Almost 4 decades ago, the most devastating tsunami in the history of the Philippines hit the Moro Gulf region and killed around 8,000 people. While most people were sleeping, a massive earthquakes registering magnitude 8.1 on the Richter scale rocked most of the Maguindanao and part of the Visayas. We interviewed one of the residents who witnessed the devastating disaster. Wala ka niya. Mga internals, issue ng din. At saka SPI. Every year. May iba, susunod ka niya. Philippine tragedies, 1976 Moro Gulf earthquake and tsunamis. Ang pinakamalakas ng earthquake ng Pilipinas, ang magnitude nito ay up to 8 magnitude. Naramdaman ito sa Mindanao at sa Visayas. Pagkatapos ng earthquake, nagkaroon ng tsunami, tas yung waves up to 9 meters high. Kaya maraming namatay dahil sa tsunami at mga 90,000 ang nawalan ng bahay. Ano po yung pangalan po? Si Fed J. Magwate. Ilang taon po kayo nung naganap ng lindol noong 1976? 17 years old, third year. Fourth year high school sa Cotabato City National, Cotabato City High School din. Kasi kami ang first and last Cotabato City High School. Saan po kayo nakatira nung panahon? Sa Bulalo, din dyan sa kabila, gano'n yan, kay Samaranos. On that time, nag-rent kami kasi wala pa kami dito, kaya kalagatan pa man kami, nag-rent. Maaari niyo ba pong ikwento kung anong ang nangyari noong oras ng lindol? On that time, natutulog. Tapos, na biglang, kasi up and naman yung bahay, malakas ang lindol, na bigla kami. Gaano po katagal yung naramdaman yung pagyanig po? Siguro mga 6 intensity ba yun, gano'n, malakas din yun. Pero parang nakuhaan ko, parang
7.2 ba yun ang Lindos, ano? 7.2 sa 1976, August 16. Yes. August 16, 1976. August 17, 1976, alas 12 pasado ng hating gabi. Habang tulog pa ang karamihan sa Mindanao, biglang yumanig ang lupa. Isang magnitude 8.0 na lindol ang tumama sa ilalim ng dagat malapit sa Moro Gulf, dulot ng paggalaw sa Cotabato Trench. Ang yugtong ito ang tinaguriang Midnight Killer Quake. Sa loob ng ilang minuto, sumunod ang malalaking alon, tsunami na umabot sa 4 hanggang 9 metro ang taas. Walang... Ano po ang ginawa ninyo at ng inyong pamilya habang nanilindol? Hindi, ako naman yun. At saka, kasi nagaran kami yan. Pero ang mga pamilya ko nasa landasan. Kasi on that time, kasama ko yata yung tatay ko. Nag-rent na kami on that time doon sakay sa Maranos. Mayroon po bang nasaktan o nasawi sa inyong lugar? Dito sa Bulalo, hindi ko na maalaala. Pero marami. Sa ibang lugar lang siguro yun. Dito sa Bulalo. Ang tagal na kasi, more than mga almost 40 years na. 1976. Paano po naapektuhan ang inyong kabuhayan pagkatapos ng lindol? Wala, kaya ang tatay ko, policeman. Policeman siya dito. O kami, estudyante pa. Yung iba, naepektuhan kay nabigyan kami, naputo ng brace, di ba? Nahihirapan sila. Yung estudyante pa kami, nagbabangka lang kami papunta hanggang magtawid. Ano po ang pinakatumatak sa inyong alaala nung tungkol sa lindol ngayon? Yun, malakas masyado. Kawawa yung iba, kaya yung sa mga dalampasigan, maraming namamatay. Mas lalo nila sa pusyo, mga kuan yun. Tsunami. Ano po ang may papayo ninyo sa mga kabataan ngayon tungkol sa paghahanda ng mga ganitong sakuna? Mag-alert sila, ganun, para preparation kay ngayon. Uso na ngayon ang kalamidad na lindol, baha, ito nga, nasali pa rin yung mga, mag-ingat yung sa mga bahay dyan, yung mga suno, bakit nagagalon. Na-trauma po kayo sa na-trauma po kayo sa nung paglindol? Medyo. Kasi estudyante, hirapan na kami magtawid on that time. Hindi rin po ba kayo nasaktan? Wala man din. Kasi kahoy man yung bahay na upahan namin. Diyan sa kabila. Upahan namin. Ano po ang mga nasirang gusali o lugar sa inyong komunidad nung time na kayo? Yung time na doon, parang ay ka ba? Kasi karamihan dito, wala man mo sa mga bahay naman yun. Kasi undatan, high school pa tayo, nakalimutan ko na. Almost 50 years na. Yung sa iba lang, sa town, maraming mga gusali na tumba. Ang alaala ko lang, yung Sultan Cheater, Imperial Hotel, marami yung undatan. Then yung Quirino po, yung naputol po siya, gaano po siya katagal na paayos? Kapag handa niyo? Hindi ko na matandaan ba yan? Yung Quirino, nung nariham. Kasi yan, Quirino yan siya, panahon ni President Quirino, 1950 pa yan siya. Yan siya, iriham na talaga. Overage na ang Quirino. 75 years old, sabi ng engineer. Ang limit lang niya, 50 years. Pero sabi nila, mga hapon daw po yung nakapagpaayos po yung time na yun. Hindi yata, Pilipino din yan. Yung mga Pilipino. Hindi yung panahon ng mga hapon. Pilipino din yan.